Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isulat, paggalang sa akin ay ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginawang katulad nito. Ang puting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay heart. May mga sandali sa buhay pananampalataya na akala natin ay maayos ang lahat dahil tama ang kilos, kumpleto ang ritual, at malinaw ang panlabas na anyo. Ngunit bigla tayong tinatamaan ng tanong na hindi madaling sagutin. Nasaan ang puso? Sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay hindi lamang nagtutuwid ng maling gawain. Siya'y humahaplos at sumusugat sa mismong sentro ng relihiyosong buhay ng tao. At ang isang salitang bumabalot sa buong mensahe ay heart, puso. Hinarap ni Jesus ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na may reklamo. Bakit hindi sumusunod ang kanyang mga alagad sa tradisyon ng paghuhugas ng kamay? Sa unang tingin, tila maliit na isyu lamang ito. Isang usapin ng disiplina at kalinisan. Ngunit alam ni Jesus na ang usapin ay mas malalim. Hindi kamay ang problema, puso. Hindi tradisyon ang pinupuna, ang paggamit nito bilang panakip sa kawalan ng pag-ibig at katapatan. Malinaw ang sinabi ni Jesus hango sa propeta Isaías. Ang bayang ito'y nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Dito nagsisimula ang matinding pagbubunyag. Maaaring tama ang salita, ngunit malamig ang puso. Maaaring relihiyoso ang galaw, ngunit hungkag ang loob. Maaaring banal ang panglabas, ngunit may itinatagong pag-iwas sa tunay na kalooban ng Diyos. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang Ebanghelyong ito ay hindi lamang salamin ng mga Pariseyo noong unang panahon. Ito'y salamin natin ngayon.
Madalas nating inuuna ang tamang anyo kaysa tunay na ugnayan. Mas abala tayo sa kung ano ang bawal kaysa kung sino ang nasasaktan. Mas mabilis tayong maghusga ng paglabag sa mga ritual kaysa sa paglabag sa pag-ibig. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay nagiging sistema imbes na relasyon. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang tradisyon. Ang problema ay kapag ang tradisyon ay humahalili sa konsensya. Kapag ang batas ay nagiging dahilan upang iwasan ang responsibilidad. Ibinigay niya ang halimbawa ng korban, isang relihiyosong palusot upang hindi tulungan ang sariling magulang. Sa pangalan ng kabanalan, naisantabi ang utos ng pag-ibig. Dito malinaw ang babala. May mga pagkakataong ginagamit natin ang Diyos upang umiwas sa Diyos. Ang puso ang sentro ng lahat. Hindi kamay ang pinagmumula ng dumi, kundi puso. Puso na marunong magpalusot. Puso na marunong magtago. Puso na marunong pumili ng komportableng kabanalan kaysa mapagpalayang katotohanan. Ang tunay na karumihan ay hindi nakikita sa mata. Nararamdaman ito sa konsensya. At ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng sinusunod na alituntunin, kundi sa lalim ng pagmamahal na isinasabuhay. Sa ating personal na buhay, gaano ba kadalas tayong kontento sa religious compliance, ngunit iwas sa moral conversion? Marunong tayong magsimba, magdasal, mag-ayuno, ngunit hirap magpatawad. Marunong tayong magdebate tungkol sa tama at mali, ngunit bulag naman sa paghihirap ng kapwa. Ang Ebanghelyo ngayon ay paanyaya na bumaba mula ulo patungo sa puso, mula sa kaalaman patungo sa pakikipagtagpo. Sa antas ng simbahan at lipunan, ang hamon ay malinaw. Ang pananampalataya ay hindi dapat maging hadlang sa habag. Ang mga patakaran ay dapat magsilbi sa tao, hindi ang tao sa patakaran. Kapag ang relihiyon ay naging dahilan ng pagbubukod, panunumbat at pagkasugat ng mahihina, malayo na tayo sa puso ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay laging nakatuon sa buhay, sa dignidad at sa pag-ibig. Ngunit ang Ebanghelyo ay hindi lang panunuligsa, ito ay paanyaya. Paanyaya na suriin ang ating puso, hindi upang husgahan ang sarili ng mabagsik, kundi upang maging totoo. Sapagkat ang Diyos ay mas interesado sa pusong sugatan, ngunit bukas, kaysa sa pusong maayos ang anyo, ngunit sarado naman. Mas gusto niya ang pusong marunong magsisi, kaysa pusong perpektong nagpapanggap. Tanong ay hindi kung sumusunod tayo sa tradisyon, kundi kung hinahayaan ba nating baguhin ng Diyos ang puso natin. Ang pananampalataya ay buhay kapag ito'y dumadaloy mula sa puso patungo sa gawa, hindi baliktad. Kapag ang puso ay nahawakan ng Diyos, ang mga kilos ay kusang lilinaw. Kapag ang puso ay nagbagong loob, ang tradisyon ay nagiging daluyan ng biyaya, hindi ng balakid. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay tahimik ngunit matapang na paalala. Ang Diyos ay hindi naloloko ng anyo. Siya'y tumitingin sa puso. At sa pagtingin iyon, hindi siya naghahanap ng perpekto, naghahanap siya ng tapat. Naghahanap siya ng pusong handang umamin, magbago at magmahal. Mga kapatid, sama-sama tayong magnilay. Sa ating pananampalataya, alin ba ang mas nangibabaw? Ang panglabas na pagsunod o ang tunay na pagbabagong nagmumula sa ating puso? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Iligtas mo kami sa pananampalatayang panglabas lamang at walang laman.
Turuan mo kaming magmahal ng tapat, sumunod ng may malay, at maniwala ng may kababaang loob. Gawin mo ang aming puso ay maging tahanan ng iyong katotohanan at ng habag. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.